pre, pag-usapan po natin itong si John Abenes, mga pre, na talaga namang nakakatikim po ng kulungan. Oo. Basahin po natin ito, mga pre. Meron siyang ano dito, meron siyang sinabi, mga pre. Sabi niya, what crime did I commit? What wrong doings did I do? What offense I am guilty of? Why I am being persecuted? Prosecuted and hunted by Marcos Jr. government. So, may mga katanungan po siya. Okay? Unang-una, sa pagkakaalam ko, noon po 8 months ago siguro yun. Sinampahan po siya ni General Torre ng kaso. Okay? Kasi nga, si General Torre, ginawan-gawan ito ng fake news na hospital daw. Kasi ito po talaga, itong kupal na to, fake news peddler po talaga ito. Fake news peddler po. Kahit hindi naman po na-hospital si Nicolas Torre, pinapalabas niyang na-hospital daw. Okay? Grabe talaga to. Grabe itong kanyang ginawa. Ito tapos galit pa siya kay PBBM, mga pre. Habang abala si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-angat ng ekonomiya at pag-aayos ng bansa, may isa na namang gustong sirain ang imahe ng administrasyon. Ayan At sino yun? Walang iba kundi si John Abenes, isang dating pro-DDS vlogger na ngayon ay tila nawawala na sa direksyon ng katotohanan. Ayan etong si Abenes nakulong dahil sa kasong isinampal laban sa kanya ni dating PNP Chief Nicolas Torre III. Sa Bisaya pa may resi. Diba? Pero imbis na harapin ang kaso ng maayos, sinisisi pa ang administrasyong Marcos. Bakit si PBBM ang sisisihin kung si Nicolas Torre ang nagsampa sa'yo ng kaso? Bugok din Tanong lang, bakit biglang si PBBM na naman ang kontrabida sa istorya mo? John Abenes, bakit Pangulo na naman? Ano na naman kasalanan ng Pangulo? Mapapakamot tayo sa likod nito di ba? Hindi ba't ang hustisya ay dumadaan sa korte? Hindi naman sa Malacanang, di ba? Sa Malacanang ba? Dumadaan yung hustisya, hindi po. Sa korte. At hindi rin dumadaan sa Facebook. Yung ikinaso sa siyo or yung hustisya, di ba? Oy, bakit nagtatanong ka sa Facebook? Bakit? Solusyon ba yung Facebook sa kaso mo? Kung may kaso ka, sagutin mo sa tamang proseso. Hindi sa Facebook, hindi sa YouTube, or kung saan man platforms, dahil hindi yan makakatulong sa'yo. Ay, magdadrama ka na naman. Hindi mo kailangan gawing political drama ang personal mong gulo. Fake news pa more. Dali ka, no? Ang gobyerno ngayon ay abala sa trabaho, hindi sa panggigipit. Tandaan mo yan. Hindi lahat ng nakukulong ay bayani. At hindi lahat ng sumisigaw ng katotohanan ay inosente. Masakit pero totoo, mga kababayan. Diba? Sa panahon ngayon, madaling sumigaw ng persecution para magmukhang biktima. Diba? Para magmukha kang aping-api, inaapakan ng pagkatae. Madali lang. Drama lang yan. Nadramahan mo lang kaunti, di ba? Alam po, expert ka dyan. Pero kung totoo kang may prinsipyo, harapin mo ang kaso mo. Huwag mo tatakbuhan. Pwede na yan, naka-orange ka na, bagay sa'yo. Diba? Isa na namang DDS, yung natagpuan tanga, ha? May libre kang may libre kang bahay, may guard ka pa. Kumpleto, di ba? Libre pagkain. Naka-orange ka pa. Ayan,
magsilbi itong babala sa mga kutong lupang DDS dyan. Ito habang ang iba ay puro reklamo at drama sa social media, ang administrasyong Marcos Jr. ay tuloy-tuloy lang po sa trabaho. Diba? Gumagawa ng classrooms, kalsada at solusyon sa presyo ng bilihin. Yan kasi yung ating bigas nga ngayon, mababa na nga yung presyo. Sa panahon ni Digong, di ba? 80, 90. Ang bihira naman. Kaya sa mga mahilig manisi, sa administrasyon, tandaan po natin ito. Ito yung pakatandaan po natin. Pakatandaan po natin ito. Ang hustisya ay hindi politika. Ang katotohanan, hindi mo kailangang ipagsigawan. Ipakita mo sa gawa. Huwag sa pagpapakawa. Putang ina. Diba? Huwag magpawa. Hindi mo kailangan sabihin na, inaapi ako, ano ba itong administrasyon ngayon, bla bla bla. Putang ina. Kagagawan mo yan nag-fake news ka kay General Torre, niyari ka tuloy. Tatanga kasi. Diba? Bihira naman. Next time, sana naman wag lang tatanga-tanga ha. Wag na pong tatanga-tanga. Pero hindi po magmukhang tanga. Pag-usapan naman po natin ito Asian Summit and related summits. Ayan, pag-usapan po natin ito, no? Talagang ang ating Pangulo mga pre ay hindi po yan tatamad-tamad katulad ng Vice President ito po ay masipag na masipag, sobrang sipag po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. Sa gitna ng mainit na usapan tungkol sa global economy, isang makasaysayang pulong ang ginanap sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at mga leader ng European Union. Pero teka, hindi lang basta meeting ito ang kinalabasan, panalong-panalo para sa Pilipinas. Kumbaga, tayo yung panalong-panalo, di ba? Number 1, di ba? Sa bilateral meeting, pinaninindigan ni PBBM ang interes ng bansa mula sa mas patas na trade agreements, proteksyon ng mga OFW sa Europa, hanggang sa bagong oportunidad sa green energy at digital innovation. Hindi nagpapahuli ang ating Pangulo sa pagpapakita ng leadership. Ayon sa mga insider, impressed ang EU delegates sa malinaw at matatag na direksyon ni PBBM para sa ekonomiya ng Pilipinas. Resulta, bagong mga kasunduan sa renewable energy, job creation, at tech investments na inaasahang magpapalakas ng ating local industries. At higit sa lahat, pinuri ng EU ang transparency at good governance initiative ng administrasyon. Habang patuloy ang pagbabago sa mundo, nananatiling matatag ang Pilipinas sa ilalim ng liderato ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa tulong ng bagong kaalyado sa Europa, mas maliwanag, mas matatag at mas maunlad na kinabukasan ang ating tatahakin, di ba? Lalong-lalo na yung ating mga anak talagang makikinabang po dito mga pre. Sabi nga nila, sa pagsira nila kay PBBM, sabi, nasa tiyan pa daw yung bata, may utang na. Mali po. Nasa tiyan pa daw yung bata nyo ngayon, meron ng opportunity na nag-aantay sa kanila. Yun po yung katotohanan dyan.
Yun ang totoo dyan mga pre. So anyway, di ko na pabain to. Congratulations po sa ating mahal na Pangulo dahil sa pagiging masipag mga pre. Diba? Hindi mayabang, hindi mahilig magbanta, kundi trabaho lang ng trabaho ang ating Pangulo. Congratulations po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, yun. Maraming salamat po sa sumuporta po sa ating YouTube channel. And syempre mga pre, no, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, huwag niyong kalimutan ha, meron tayong TikTok, meron tayong Facebook, kompleto po yan, Bullpoint Man 2.0 po. Hahanapin nyo lang, isi-search nyo na lang, lalabas na po yan. Diba? Syempre, sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe, nako, mag-like, share, subscribe na kayo para maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Diba? And syempre, no, eto pa mga pre, yung mga bagong subscriber natin, pasalamatan lang po natin. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan, so hanggang dito na lang muna ang ating video. Kita-kits po sa susunod na video. Ingat po lahat.